Good morning, church. Good morning, everyone who has come today. And of course, good morning to our live streamers. Today, our first word of the service is found in John chapter 4, verses 23 through 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you that even before we wake up, you already loaded us with benefits. Marami pong salamat na hindi ka nakakalimot sa iyong katapatan. Kami namamangha sa iyong kadakilan, subalit dakila din naman ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, that you are using your people to bring the message of hope to all the world. Father, we thank you. Marami pong salamat muli, O Diyos, dahil sa araw na ito, aming inaanyayahan ang banal na presensya mo, O Santong Espiritu. Puspusin mo nga po ang bawat isa sa amin, na kami po ay makaranas at ma-encounter namin kung sino si Kristo. Reveal to us who you are, O Father. At higit sa lahat, Lord, we pray for transformation in each one of us, that we will know your message, na mapag-alaman po namin ang iyong mensahe at pagkatawag sa bawat isa, so that upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay kumikilos at gumagalaw ayon sa turo at sa wayn ng iyong salita. At kami po ay mahanda na gumawa sa iyong ubasan upang makapagbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa iyong pagbasbas sa gawain na ito. Lahat ng bahagi na ito ay itinatalaga namin sa iyo. Purihin ka magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Luwalhatiin ka, O Diyos, ngayong umaga. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang magpuno ng labis na galak sa aming mga puso. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas na, pangalan mo luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang pagbigay papuri, labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan ko, itataas ang ngalan mo, mapagkailanman. Itataas ang ngalan mo, mapagkailanman. Sa tagal mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis kong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang pagbigay papuri, labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw.
Muli po tayong umawit ng pasasalamat sa Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Yes, Lord, pinupuri ka namin. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
let's just continue to just really worship our Lord. Lord, we declare it holy to you, Lord. We declare thank you so much, Lord, for everything you have done for us, Lord. Lord, you are so majestic, Lord. We lift you higher above every other name, Lord. You are King of kings, Lord. You are Lord of lords. Lord, we really just lift you up in this time, Lord. Let's just really just continue to worship our Lord with all of our hearts this morning. Sumasamba, luwalhating karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't panang aming hari. Sing dakilang, dakilang malikha, ganap ang kabutihan, katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumulubog. Pupuri sa'yo, kami lumulubog, lahat sumasamba, luwalhati ka, karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't panang aming hari. Kami lumuluhod, lahat sumasamba, luwalhati ka, dapat buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't panang aming hari. Oh Lord, Diyos ika'y manawalang katulad.
Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Pinumulo, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat-dapat. Papuri walang hanggan, dakila ka pa, aming hari. Kami lumulubog, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat-dapat. Papuri walang hanggan, dakila ka pa, aming hari. Lumulubog, lahat sumasamba, luwalhati ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka pala, aming hari. Ikaw ang Holy, Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Lahat sumasamba, luwalhati ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming Dakila ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, walang ibang maaari namin sambahin sa buhay namin. Ikaw lamang, O Diyos. Di lamang na ika'y tapat, Panginoon, di mo kami nakakalimutan, O Diyos. At sa umagang ito, O Diyos, tanggapin niyo po ang pusong pagsamba namin, Panginoon. Dahil malaya kami, O Diyos, tinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Ang mga aming mga salita, O Diyos, ay hindi sapat upang
i-express ang aming pasasalamat, O Diyos. Na kahit, Panginoon, ang aming mundo ay dumidilim, lalong nagliliwanag ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong pagkakalinga sa bawat sa amin. We thank you, Lord. You are good, Lord. As your word says, the Lord is good, He is a stronghold, and He cares for those who trust in Him. We thank you, Lord, for this day. Salamat po, Panginoon. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kamayan po tayo bago tayo makaupo. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Amen. Tayo po ba ay excited? Ano na pong oras, mga kapatid? Oras na po ng pagbibigay ng ating mga ikapo at mga handog. Amen. Ang puso ko po ay nag-uumapaw sa galak dahil ang pagpapala po ni Lord ay overflowing po talaga. Dahil po, hindi lamang po sa buhay ko, kundi sa buhay ng aking asawa, sa buhay ng aking mga anak, at sa buhay ng aking mga apo. Ang mga anak ko po, meron silang mga magagandang trabaho, tapos dalawa na po yung sa anak ko ang meron na pong nakabili na po ng bahay. At yung panganay ko naman po, lagi pong may promotion sa trabaho. Ang mga apo ko naman po ay lagi pong matataas ang marka sa kanilang school. At talaga pong nag-uumapaw ang aking puso sa galak dahil talaga pong nararanasan namin yung mga magagandang kalusugan, lagi niyo po kami iningatan, ginagabayan, pinangungunahan, pinagpapala at marami pa pong iba. Amen. Ano po ang mga salita at pangako ng ating Diyos Ama sa lumang tipan? Leviticus 27:30, ang sabi nga po rito, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Sa Malakias naman po, 3:10-11, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang iyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ito naman po ang sinabi niya sa bagong tipan, kasi marami pong question dito, lumang tipan na raw yun. Ito po ang sabi niya sa bagong tipan. 2 Corinthians 9:6, 7, and 8. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. May kagalakan po ba tayo? Sa 8, sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, sobra-sobra. Ano po ba ang ikapo? Ang ikapo ay ang 10% ng lahat ng pagpapala ibinibigay po sa atin ni Lord at ibinabalik po natin iyon sa Diyos bilang pasasalamat. Pangalawa, sa pagbibigay po natin ng ikapo ay inaalala po natin na ang lahat ay mula sa Kanya. Pangatlo, ito po ay kautusan ng Diyos sa atin na dapat nating sundin mula pa noon hanggang ngayon. Ano naman po ang paghahandog?
Sa Roma 12:6a, ang sabi nga, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Marami po yan, mga kapatid. Mga oras at panahon na pinahiram sa atin ni Lord na ginagamit natin sa paggawa ng mabuti. Ang mga katawan natin na hirap din natin sa Diyos na ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa. Ang mga pera o material na bagay na ginagamit natin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Gifts and talents na ibinabahagi at inihandog po natin sa ating Diyos na buhay at sa ating mga kapatiran upang sila po ay i-bless. Iyan po mga kapatid, ang pag-aalay ng ating mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Diyos. Ito po ang karapat-dapat na pagsamba natin sa tunay nating Diyos at Ama. Manalangin po tayo. Hallelujah! Dakila at banal na Ama, maraming salamat po sa lahat na nag-uumapaw at napakasaganang pagpapala at pabor mula sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming mga ikapo at mga handog. Ang dalangin po namin ay magamit po ninyo ang lahat ng ito sa ikalalawak pa ng inyong kaharian at magamit din po ito sa mga nangangailangan ng tulong at sa iba pa pong pangangailangan sa loob ng inyong banal na templo. Tulungan po ninyo kami, banal na Espiritu, na magbigay po kami na may buong kagalakan at may pasasalamat dahil sa inyo po lahat nang galing ang lahat ng ito. Sa mga kapatiran po na hindi po makapagbihay dahil wala po silang trabaho, ang sama po namin ay pagpalain po ninyo sila ng trabaho upang sila man po ay makapagbigay din. Marami pong salamat o Diyos sa Ama sa inyong pagpapala, pangunguna, pagsama, at katapatan at sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa matamis na ngalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ito po ang aming samo at pasasalamat. Amen and amen. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nanonood. Sana po ang iyong mga diwa at puso ay nakatuon din sa Panginoon ng pagsamba, katulad ng ginagawa natin dito. Meron lang akong konting paalaala. Itong darating na Saturday, meron po tayo maganda ring mangyayari. Alright. Ang mga men's po ay mayroong gawain at ini-invite ang lahat, open po sa lahat. Mayroon silang financial summit, tama ba? Na pinangungunahan ni Brother Vince. So, invite po kayo lahat, mga lalaki, mga babae, mga youth, lalong-lalo na mga kabataan, dahil maganda po itong pag-uusapan nila. So, ito po ay patungkol sa pananalapi o yaman. Wala pong araw na hindi po natin inisip yan. Paggising natin sa umaga, yan, ang isa sa mga nasa isip natin, yaman. At dapat lang naisipin natin dahil diyan tayo nabubuhay. At ang Panginoon, gusto niya tayo maging magandang matuwid na steward. Yun ang tamang salita. Matuwid na steward. Kasi may mga steward, hindi sila matuwid sa kanyang pagmamanage ng kanilang yaman. So this coming Saturday po yan. Hosted ng mga men's, pinangungunahan ni Brother Vince. And then, sa Oktoberfest, October 12. Oktoberfest. Ang Oktoberfest po ay sa mundo yon. Alam niyo yun, di ba? Kung mayroon silang Oktoberfest, mayroon din tayong October 12. Special po yan. Bakit special? Kasi
Ito po ay Encounter Weekend. And so, invite nyo po, paalalalaan nyo po yung mga kasama natin. Kahit nakapag-encounter na sila noon, napakabuti po na ulitin natin. Mag-encounter ulit tayo. It's a nice reminder for all of us. Mapalapit tayo sa Panginoon, lalong mapalawak ang ating vision patungkol sa ginagawa ng Panginoon. So, October 12 po yan. Encounter Weekend para sa lahat. Invited po kayo. Alright? Yun po ang ating kunting pahalala ngayong umagang ito. Handa po natin ating mga puso sa mensahe ng salita ng Diyos sa magitan ng ating mahal na pastor. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Meron kayong banal na kasulatan? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa okay. Sa umaga pong ito, pag-usapan natin yung pagbibigay. Para purong pagbibigay na dinig natin. Pero alam niyo po ba, sabi sa Bible, ang pangunahin na sentrong paksa ng Biblia ay pag-ibig. Pero pag nag-search ka sa buong Bible, 711 na binanggit yung word na pag-ibig. Prayer naman, mga 700 plus din. Pagkatapos po, yung pagbibigay o giving and generosity, 2,100. So, ano po ang ibig sabihin nito? Generosity and giving is the foundation of love. So, ang una pong utos ng Panginoon, love, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong makakaya mo. Ibigin mo yung kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, pinahayag ni Jesus ang pagmamahal niya sa buong sanglibutan sa iyo at sa akin. Ang sentro ng mensahe, for God so loved the world that He gave, na ibinigay niya. Okay. So yung pag-ibig ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, can everybody recite that verse with me? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So yung pong give, generosity, is part and parcel ng pag-ibig. And say amen. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandment. Kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. So pagka hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, ay hindi natin siya tunay na iniibig. Kuha niyo po. So ang pag-ibig is not just the word you say, kung hindi yung pagbibigay ng pinakamabuti sa iyong iniibig. So napakatindi ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang Diyos, anak, ay nagkatawan tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At part ng parcel ng sakripisyo ng Panginoon is di lamang kaligtasan para tayo magtamo ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos sinend niya ng Holy Spirit para ma-empower tayo to live a holy life consecrated to Him. Tapos ay pinagagaling tayo sa ating sakit at karamdaman. Pagkatapos ay sabi niya, I go to the Father to prepare a place for you. Pero habang nandito kayo, mga anak ko, mga kapatid, kung paano sinugo ko ng Ama, ay isinusugo ko naman kayo. So, nais ng Panginoon, maging tagasunod tayo. Hindi lamang yung tagakinig, hindi lamang Kristiyano o disipulo sa nguso, kung hindi isang overcoming, victorious followers of the Lord Jesus Christ. Amen. So, generosity is the topic. Mapapansin niyo pa, magkakaroon tayo ng series of generosity o pagbibigay. We serve a generous God. Sabi po dito, read with me. You can give without loving, but you cannot love without giving. So, the picture of generosity is God Himself. When He gave sacrificially.
until He died for you and for me. Natatandaan ko po, alam niyo, sa mga bata, sa kamusmusan, ay nandoon ang napakaraming dapat na turuan. Tatandaan ko minsan yung aking tatlong apo. Boys ay nasa amin. Hindi ko sasabihin kung sino yung apong maliit. Tapos ay sabi ko, sino sa yung gusto nung, ano bang, fast food. So dinala ko po yung tatlo kong apo sa fast food. I like that French fries. So, busog naman ako. Binili ko sila ng hamburger at saka French fries. Tapos, yung merong pinagmamasya sa aking mga apo, sabi ko doon sa aking isang apo, palagay ko yung sabi ko, can I have those crispy French fries? Sabi naman niya, no, get your own French fries. Sabi ko, tigilan ako, this is an opportunity to teach my kid. Hindi, sa loob-loob ko, hindi ba naalala ako ang bumili niyang French fries na yan? Ako nag-drive papunta rito para makakain ka ng French fries. Humingi ako ng isa. Ayaw ibigay. Sa kanya kamusmusan, no, this is mine. Go get your own. Alam mo naman mga Amerikano, diretso eh. Gusto ko sanang batukan, but I say... But then, I realized, this is nakikita ko po, tayo kuminsan mga Kristiyano, hindi natin nare-realize, everything we have, everything we own, even the very air we breathe belongs to God. Can you say amen? Tapos, hindi tayo generous in giving and offering ourselves to God. Even in worship. You know, giving to God have different aspect, have different, sabihin nating portion. And God is watching us. Do you truly love me? Sabi ng Lord nung mabuhay siya muli, ang unang ginawa ni Pedro, pagkat siya ay mangingisda, sabi niya sa kanya mga kaibigan, oh mga pare, I'll go fishing. Ang una niyang inis first week ay mag-fishing. Nagpakita si Jesus sa kanya at binigyan siya ng kalooban ng Panginoon ng maraming isda. And then nag-resurrection na si Jesus noon. Di ba? Disciple na siya. Follower na siya. Pero ang unang niyang gawa, nang mamatay si Jesus, bumalik sa dati niyang gawa na fisherman. But Jesus, gently, the good shepherd of his soul, even fixed breakfast for him. And then while eating, nakita nila kasi, sabi ng Bible, ang tubig, ang huli nila ay napakarami, hindi magkasya, kumuha pa sila ng kwan. It is a net-breaking, boat-sinking supply that comes from Jesus. You know, God is a generous God. God is an all-powerful, all-knowing God. Hindi natin siya matatalo sa bigayan. So, ang unang tanong ni Jesus kay Pedro, alam ni Pedro, walang imikan. Alam ni Pedro na pinagkanulo niya si Jesus ng 3 times. Pagkatapos, hindi pa rin niya nakukuha that he was called, anointed, to become an ambassador, evangelist, shepherd, under-shepherd, pastor, teacher to the nations of the world. So, sa kanyang pag-almusal, sabi ni Jesus, looking at those fish, Peter, do you love me more than this? So, tinetesting niya at pinapaturo niya kay Pedro yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Kasi merong puppy love, alam po natin ang uri ng pag-ibig na tinutukoy ng Panginoong Hesus. Pag-ibig na nagsasakripisyo sa ikabubuti ng iyong iniibig. Amen. Hindi yung katulad ng pag-ibig ng kamunduhan, ang gusto kagad, yung makukuha niya. Hindi yung ibibigay niya ang pinakamabuti sa kanyang iniibig. Natutuwa po ko sa ating kapatiran. I praise and thank God because generosity of giving is not only your tithes, it's not only your offering, but it is giving and consecrating your life to God. Why? Because He first loved us and He gave His all for you and for me. Kaya po yung mga tira-tirahan, hindi nakaka-honor yun sa Panginoon.
Kasi He gave His best, His life, para magkaroon tayo ng eternal life. Ngayon, ang nakakatawa po nito, yung mga pagpapala, yung mga inuuna ng mundo, yung pangkabuhayan at which is important. Alam niyo po, nilikha tayo ng Diyos, He is our shepherd. Note, I just want the Holy Spirit to flow through me. What David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." If Jesus is your shepherd, He will be your good provider. Kasi po ang shepherd, tayo ang sheep. Jesus declare, "I am the good shepherd." Amen? So yung good shepherd po, saka yung sheep, hindi niya iniintindihin kakainin niya sa kinabukasan at sa araw. Problema yun ng shepherd. So yung shepherd, at nais kong tingnan nyo, ang tatlong katangian na binibigay ng shepherd sa bawat sa atin. Actually, 4. He supply all my needs according to His riches in glory. My God will meet all your needs according to His riches in glory. He is a great provider. And say amen. Tapos, He is a protector, yung shepherd, pinoproteksyonan niya yung kanya mga tupa against the lobo, or leon, or bear, or other enemy, or the devil. Kung Jesus is a good shepherd, we are the sheep. He is protecting us. And say amen. So, ito pong mga blessing na ito ay pinagkaloob ng Panginoon para sa ating ikabubuti. He guides us, He corrects us. So as you grow in the Lord, into Christ-like maturity, nagiging mga under-shepherd tayo. Jesus is the good shepherd. But as you grow and mature in the Lord, ito po ang pangitain ng Panginoon Jesus. Noong siya ay nangangaral, ang sabi ng mga alagad sa kanya, "Lord, here, eat. We bought some bread for you." But then, habang sila ay nandun sa malayo at kumuha ng pagkain para sa kanilang leader na si Jesus, hindi nila nakuha na si Jesus was busy sitting on the pool and sharing the gospel to a sinner woman. And then this sinner woman, at alam po natin ang istorya, Jesus testified to him that unless you be born again, you cannot see the kingdom of God. Sinestify dito sa babae na ito na the true worshiper worship the Father in spirit and truth. In-explain niya sa babaeng to, bring your husband. At tapos sinabi ni Jesus, "I know, you have your fifth husband." So, he was talking to the Messiah, to the good shepherd. Ang sabi ng shepherd, "Do you love the Lord?" Nung tinanggap ng Samaritan woman, si Jesus as his Lord and Savior, immediately, hindi pa siya discipleship training. Immediately, he went out to their barrio and testified, "Come and see him that I've been waiting for." So, bakit po ito sinasabi, mga kapatid? We have talent, we have time, we have ability, we have services, we have the capacity to express our generosity back to God. Hindi natin matatalo sa Panginoon sa bigayan ang Panginoon. Amen? Ang ikinagagala ko po, kasi dito sa ating humble temple, I can see most of you engaging. Yung may mga talentong electrician, Brother Roland, si Sister Angel, most of you, nakakita sasakripisyo siya, nagluluto, pumipick up ng mga elderly. Hindi ko naman sila inutusan. They are doing it out of love for God. Amen? Amen? When we come here and worship the Lord, if you give you worship God in Spirit and truth, you're giving it as unto the Lord. Amen? I praise and thank God. Everyone here who had the ability to serve, you're not serving me. We are serving God and serving one another. And say amen. So the more you get connected with God, for some reason, that generosity, kung paanong yung aking apo na makasarili, parang nature ng bata yun. Mine, that's mine, this is mine. Pati sa laro, nakikita ko, kuminsan nag-away sila. Kaya po kuminsan, pagka kumakain yung aking mga apo,
Can I have one piece? I was trying to them, hey, the Lord, I gave you that, your mom gave you that, learn to share. So we need to share just like Jesus shared. Amen. And that's a high standard because He gave His all for our benefit. Alam niyo po, pagpapala ng Diyos ay parang mayroong condition. Sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sabi ko doon sa ating technician, pwede ba tayong kumuha ng Tagalog? Anyway, ito pong aking babasahin sa inyo ay sa Tagalog na mga pangako ng Diyos na parang may kondisyon. Kasi yung pagpapala ng Diyos sa atin, ibinigay niya 2,000 years ago. Nung likha niya si Eva at si Adan, that was the 6th day, everything was provided. The paradise is ready. Hindi na sila magtatarbaho. Everybody is provided. Punta ka sa punong kahoy, mayroong bungang kahoy na siguro nakakausap nila yung mga ibon, gusto nila makipaglaro sa mga kahayupan, siya ang nagpangalan sa kanila, pati isda. Everything was provided when they were created in paradise. Sabi ng God, everything here, you are the manager, you are the steward, is yours. Just one thing that does not belong to you. Don't touch it. As soon as you eat that fruit of the knowledge and good and evil, you shall surely die. Parang batang musmus, alang responsibilidad, sinaway pa rin ng Panginoon. Kaya dahil sa pagkain, dahil sa parang pride kasi, yung tatlong takso ni Satanas, the flesh, the devil, the pride of life. Kasi sabi ng demonyo, pag kinain mo ito, tatalino kang kamukha ng Diyos. And you will be like God. But they are already in the likeness and goodness of God. So, nagkasala sila. Yung problema ng kasalanan, tinubos ng Panginoon. Pero babasahin ko po sa iyo yung mga pagpapala na sinasabi ng Panginoon, nasa sa atin. Sa Deuteronomy chapter 28, sabi ng Panginoon sa mga Israelitas, 28, at mangyayari kung, ito po yung kondisyon, iyong didinging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So yung pong tinig at salita ng Diyos, kinakailangan natin pagbulay-bulayan para masunod natin. Kasi nakikinig tayo, pagka hindi naman natin in-apply sa ating buhay, para bang by faith, kailangan pong i-apply natin para mag-manifest atin yung mga pagpapalang pinangako ng Diyos. Pansinin niyo po. Mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa. O kaya po tayo nagbabasa, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagdi-discipleship, para tayo mag-grow at maisagawa natin ang lahat niyang iniuutos. At pagka ito'y ginawa nyo, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So ito po ay patungkol doon sa mga Hudyo. Pero dito sa mga huling araw po, tayo na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, tayo ang katawan ni Kristo. Meron dong Hudyo, meron dong Gentile, merong Pilipino, merong Muslim na they cross the line of salvation by accepting Jesus. For we are saved by faith, not of works, lest any man should boast. Through faith, sa ginawa ng Panginoong Hesus, meron tayong kaligtasan. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan, mapalad is sa English, blessed, you will be blessed in the city, you will be blessed in the field. Magiging mapalad ka, basahin niyo po in the first 14 verses ng chapter 28. Mga pangako ng pagpapala ng Diyos kung atong susundin at ating ibibigay, i-consecrate natin ang ating buhay sa Panginoon. And say amen? Pagkatapos po, pag binasa mo naman yung aklat ng mga awit, ito rin po sabi, mapalad, blessed is the man. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. So ang kondisyon dito, huwag kang lumakad sa payo ng masama. At ang blessing ng Panginoon ay sa sayo. Ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni maupo man sa upo ng mga manlilibak, kundi ang iyong kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan ng Diyos,
Magbubulay-bulay ka araw at gabi. Bakit tayo nagbubulay-bulay? Bakit tayo nag-discipleship training? Alam nyo, every early morning, we have some senior here, very faithful. Tatawag, we open the Bible and we talk about the Bible. We pray for one another. Anong challenge mo sa buhay mo, kapatid? We just want to encourage one another through the Word of God, through the presence of the Holy Spirit. And we try to help each other, encourage one another to live in alignment with God's Word. And you say amen. We only have one life to live, mga kapatid. It will soon be past. Only the things that we have done for Christ will last forever. We're talking about eternity here. We are created in the image and likeness of God who is forever. Tatanda ko si Paul. Congratulations, Paul. The other week, I think 2 weeks ago, sabi niya, Pastor, pray for me. I'm going to take the board yata sa nursing. Sabi ko, anak, magtiwala ka lang. Basta mag-review ka at manalangin ka. I prayed. Pagkatapos ko, malayo pa lang kanina sabi, Pastor, I passed the test. Sabi ko, we serve a prayer answering God. He is a miracle working God. Amen. Hindi natin matatalo ang Panginoon sa bigayan. Ang problema, para tayong apo ko na pinagmamaramot. Hindi ko lang masabi sa akin, anak, kung bumili niyan maibibili kita ng mas marami pa At makakabili ako ng akin. Kaya lang, the Lord need and want us to recognize Him in our life. Can say amen. And one of the, para ang isang virtue o isang ilustrasyon o sabihin nating application na tunay nating iniibig si Lord pagka sumusunod tayo at nagbibigay tayo. So ang pagbibigay hindi lang pera. Ang pagbibigay ay yung ating buhay sa Panginoon, yung ating talento, yung ating lakas. Because this one will not run without every talent and every opportunity and every time and every resources that we put together. We are all doing this for the glory of God. Amen and amen. So, huwag kang lumakad, huwag kang tumayo. Ibig sabihin, huwag mong bayaang ma-impluensya ka ng takbo ng mundo. We are a new creation created in Christ Jesus. Kingdom living po ang ating dapat na gawin sa araw-araw hanggang makita natin siya ng mukhaan. Ito po ang pangako. Sapagkat sa kasayahan ay ng kautusan, ikaw ay nagbubulay araw-gabi, ang pagpapala ng Diyos ay sa sayo. Anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping na agos ng tubig at nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon naman ay hindi malalanta, anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Wow! Nadinig niyo po ba yun? Anumang iyong gawin na in alignment with God's will, giginhawa ka. Because you represent the kingdom of God. The King that we are serving is a victorious, overcoming, all-knowing, all-powerful, all-eternal God na napakabuti, na mahal ka, ikaw at ako. Praise the name of the Lord. Pagkatapos, sabi po dito sa mga awit 23, ang Panginoon aking pastor, hindi ako mangangailangan. Bakit? Kasi yung pastor ang nag-iintindi ng iyong pangangailangan. Kaya hindi ka dapat mag-worry. Tell your neighbor, don't worry, be happy. Alam mo kasi, pag nag-worry ka, parang bakit ka nag-worry? Parang pinapasan mo yung problema. Sabi ni Jesus, cast all your cares upon the Lord. Ano mang kabigatan, problema, suliranin ka, ibaba mo sa Panginoon. My yoke is easy. My burden is light. Let the good shepherd carry the burden, carry the problem. Meron po tayong, nag-drive po ako doon sa Las Vegas the other day kasi mayroong problema yung isa nating church doon sa bahay. Nako, nung dumating po ako, nakita ko yung bahay, parang dinaanan naputokan ng bulkan.
Hindi po ako makatulog una, pero I say, Lord, this is all yours. I cast all my cares upon you. Sapagkat ang Panginoon nating pastor, kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa sipin ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran. So, ang Panginoon pong Jesus, na Good Shepherd natin, ang siyang kakatagpo ng lahat ng ating pangailangan. Huwag ka na mag-worry, kasi pag nag-worry ka, hindi naman makakadagdag yung solusyon ng problema mo eh. Di ba? Yun nga, hindi ka pa makakatulog. But you have the power and the authority to shift what you're thinking and what you're worrying at ating balay-bulayin ang mga pangako ng Panginoon. And say amen. So, we need to learn to develop generosity. And Jesus gave His best for us already. Becoming generous is becoming godly. Since we are created in the... Can I have the next PowerPoint, please? Since we are created in the image and likeness of God, generosity makes us more like Him. Ang sabi po sa Proverbs 21:26, lazy people think about what he would like to have, but a righteous man, a righteous person, can give and give generously. Give and give generously. How many of you enjoy our worship? I was watching and observing. I lift my hands. I salute our worship team. They're giving their best to worship and honor the King of Kings and the Lord of Lords. And I encourage each one of you, when it's time to worship, give your best thanksgiving and appreciation to the goodness of God. Count your blessing. Name them one by one. Because Jesus is looking at that. Sabi ni Jesus, the true worshiper will worship Him in spirit and in truth. It is coming from the heart of appreciation and thanksgiving. You will be surprised. You will sense the presence of God. And where the presence of the Lord is, there is freedom, there is liberty, there is healing, there's deliverance. The presence of the Lord, you can just sense it. Something good is happening on the inside of you. Another thing, giving or generosity draws me closer to God. So Mark chapter 6 verse 22 said, with many vows he said to her, I swear that I give you anything you ask for, even as much as half of my kingdom. Proverbs 14:31. If you oppress poor people, you insult the God who gave them. But kindness shown to the poor is an act of worship. Tapos po, generosity honors God. Can you say with me, generosity honors God? As giving is an act of worship, 2 Corinthians chapter 9, 12, and 14. And because of the proof which this service of yours bring, many will give glory to God for your loyalty to the gospel in Christ, which you profess, and for your generosity in sharing with them and everyone else. Alam niyo po, as joyfully and worshipfully, we obey. Remember Jesus, if you love me, you will obey my commandment. As the Father sent me, I am sending you. I think 2 weeks ago, mayroon po tayong isang kapatid. He got saved in our church, and then we moved on. One of the original, sabi niya, Pastor, sabi ko, mabuti na tawag ka. Yung pong aking kamag-anak na sinyera ko ay namatay. Can you do the funeral? Barbero po siya, 72 years old. Ang daming nakiramay kasi sabi ng balae niya, itong aking biyanan na sumapit sa Panginoon na, kahit mahaba pa yung aking buhok, ginugupitan na para kami makapag-fellowship. Hindi naman ako pinagbayad. So, what I'm saying is, mga kapatid, we only have one life to live and we are making an impact sa ating mga services, sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay. Ngayon,
meron ba tayong eternal influence sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay? Siya nga ay manggugupit. Nanggugupit pala siya na libre. Basta he enjoys serving. And a lot of people love him. Mahusay siyang manggupit. Biro mo, 8 years sa Saudi Arabia, ay nanggugupit siya. Pagkatapos sa Cavite daw, sabi niya, meron siyang laking pagupitan. 30 yata yung silya na meron siyang under him na magugupit. So, kilalang siya doon sa Cavite. What I'm saying is this, kasi yung mga share na technology sa kanyang buhay ay mahusay siyang manggupit, pero nasa sense sa kanya ang presensya ng and say amen. What I'm saying is sa ating pamumuhay, sa ating kamanggagawa, sa ating bahay, nakikita ba yung presensya ng Panginoon sa atin? Yung joy ng Panginoon sa ating buhay. Yun po ang nais ng Panginoon Jesus na maging godly representative tayo ng kaharian ng Diyos. Amen? So in the area of generosity, my humble prayer to myself is makita sana sa aking buhay na ako'y nagbibigay. Alam niyo po, makikita mo lang, I've been to so many problematic na mag-asawa. Kuminsan, hindi sila magkaintindihan. Kasi pinipilit ng isa yung kanya, pinipilit din ng isa yung kanya, parehong tama. Ngayon, paano mo masusolusyonan itong pareho silang tama? But I will just share the love of Christ, that real love is sacrificial love. Nagbibigay. Hindi nagpapatigasan, hindi nagpapataasan ng ihi. Hindi magbigayan kayo. Magmahalan kayo. Christ's love is sacrificial love. And say amen. So, masusolusyon ang problema pagka nagkabigayan sa isa't isa. So, by this shall all men know that you are my disciple if you have love one for another. Eh, kung mag-asawa na kayo, ay hindi kayo makapag-discipleship sa one another, hindi kayo makapagturon. Paano nyo madi-disciple at ma-influence yung anak, yung apo? Kasi nakikita siya, away kayo ng away. Amen? So tayo po ay, yung essence of loving God is giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. So whether you give your time, your talent, your services, your abilities, and the multitude of gift, we should give it to the Lord. Sunod po sa aking notes, generosity is an antidote to materialism. Kasi po meron mga tao, very materialistic. Mas priority nila, ano ba makukuha ko dito? Pero kung ikaw umibig sa Panginoon, hindi yung makukuha mo, kundi yung maibibigay mo in kingdom living. Mark chapter 6, verse 24. No one can be a slave of two masters. He will hate one and love the other. He will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kasi kung alin o sino ang mas importante sa buhay mo, yun ang yung idol, yun ang yung Diyos. Dahil the Lord is our shepherd, He is number one in our life, yung mga pangailangan natin, pagkakalooban ng Panginoon, huwag ka na mag-worry. Problema yun ng yung good shepherd. Amen? And then, so, regarding materialism, tayo mga kapatid, hindi na tayo na nakapokus sa material things. Ang pangako, pag tinuloy niyo yung basa doon sa una kong binasa sa Deuteronomy chapter 28, ang mga pagpapala ng Diyos hahabol sa iyo at mag-o-overtake sa iyo. Amen? Pag sinusunod mo yung mga salita at utos ng Panginoon, bilhin mo, hahabol sa iyo. Kung ang takbo mo 55 miles an hour, mag-o-overtake sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Because you are meeting the condition of what He is saying. Hallelujah. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope not in such an uncertain things as riches, but in God, who generously gives us everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good works. Can you tell your neighbor, be rich in good works?
Be generous and ready to share to other people. So, ang huling verses ka na lamang pong babasahin sa inyo mga kapatid, and then we will close in prayer, ay itong sa 2 Pedro. Sabi dito, malapit nang dumating ang Panginoon. 2 Peter chapter 3, verse 10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong, bagay ng langit, mapupugnaw, matinding init, lupa, gawang nasa lupa, pawang masusunog. Tapos po, sabi niya dito, kaya nga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay sa malapitang pagbabalik ng Panginoon. Pagsikapan ninyong masupuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. So ito po ang tinasabi na, sabi ni Peter, be holy for God is holy. Magpakabanal tayo sa awa at tulong ng Holy Spirit, ng Word of God na ipinamumuhay natin sa araw-araw. Tayo lumalakad sa kabanalan. There is a Christ-like maturity na nangyayari sa atin sa araw-araw. Kaya po yung iba nating mga kapatid ay nag-aaral ng discipleship. We just encourage you because that's equipping process para po tayo ay magamit ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo, I'm reading sa verse 17, nang una, ang mga bagay na ito, magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katikan. Datapot, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo at tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Bible din sa 3 John 2, mga minamahal, beloved, I pray and wish above all things you prosper, be in health, even as your soul prosperity. Holistic po, complete ang prosperity na nais ng Panginoon na maranasan natin. Kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating kaluluwa at yung sa ating katawan, pagpapalain tayo ng buhay, ay sundin natin at alagaan natin ang ating katawan. Amen? Pagkatapos, be responsible in taking care of your body because this body is the temple of the Holy Spirit. Alam natin yung masamang kinakain natin. Yung ating kinakain, pinapasok natin, ay in consequences noon, pagka mga mali ang kinain natin, mararanasan natin. Amen? So, yung pong generosity, yung pagbibigay, ay ine-emphasis ng Panginoon. Ay maging bunga ng ating pag-ibig, pagmamahal, at paglilingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Amen. Praise God. Panginoon, hindi ka po namin matatalo sa bigayan. Pinakita mo ang isang buhay na halimbawa ng tunay na pagbibigay. Lord, salamat sa kapatiran namin ito. Maraming mga kapatid kami na they're sharing their talents. Thank you for Pastor Abel spending a lot of time building each and everyone here. Father God, you know them by name. We are here together as a family of God, as an ambassador of the kingdom. Kami po ay matututong magbigay ng kusang loob, magbigay ng may pagpupuri at pasasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang nagbigay ng lahat ng aming pangailangan. Kapatawaran sa aming mga kasalanan, binibigyan mo kami ng kalakasan, kagalingan, Lord, prosperity, financially, spiritually, materially, relationally, sa lahat ng anggulo ng aming buhay, Panginoon, kami ay iyong pinagpapala. Kaya nga po, Panginoon, sa umaga ito, tinataas namin ang aming kamay sa iyo. Taas po natin ang kamay sa Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluhalatian. Sinusuko namin. We consecrate our life to you, Lord Jesus. You set a godly example on how to live a godly life. You sacrificially gave because of your amazing love for our benefit. Makita namin, Panginoon, na matuturing kaming isakripisyo namin ang aming mga sarili sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Makita sa aming buhay, O Lord. Bless us and keep us. Your face, Holy Spirit, and presence shine upon us every day
let your all-seeing eye, we recognize that you are watching us, leading us, guiding us, protecting us, providing for us. Salamat, Panginoon, sa wisdom and understanding na ipinapaunawa mo sa amin. Help us be doers of your word at maingat namin pang ibabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Gawad mo ang basbas sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Do you want some prayer? We have some leaders here who can pray for you.